Ang pusa mo sa bahay, feeling boss at laging pinagsisilbihan. Well, hindi yan bago. Libo-libong taon na ang nakalilipas sa ancient Egypt, hindi lang sila basta alaga. Sila ay itinuturing na sagrado at literal na sinasamba. Pero bakit nga ba? Noong unang panahon, ang Egypt ay nakadepende sa agrikultura. Ang problema? Dinadagsan ng mga daga at ahas ang kanilang mga imbakan ng pagkain. Dito pumasok ang mga pusa. Dahil sa galing nilang manghuli, nailigtas nila ang supply ng pagkain ng buong sibilisasyon. Dahil dito, itinuring silang protektor ng bawat tahanan. Hindi lang sila tagahuli ng daga, naging simbolo rin sila ng relihiyon. Kilalanin niyo si Bastet, ang diyosa ng tahanan, fertility at proteksyon. Naniniwala ang mga Egyptian na ang bawat pusa ay may taglay na divine energy mula kay Bastet. Kaya kapag nananakit ka ng pusa noon, ang parusa, kamatayan. Gaano sila kaimportante? Kapag namamatay ang isang alagang pusa, ang buong pamilya ay nag-aahit ng kilay bilang tanda ng pagluluksa. Binabalot din sila sa mamahaling tela o mummified para makasama nila ang kanilang mga amo hanggang sa kabilang buhay. Kaya sa susunod na didmahin ka ng pusa mo, isipin mo na lang, nasa dugo nila ang pagiging royalty. Kayo, sa tingin nyo ba ay ituturing nyo ring Diyos ang alaga nyo? Comment nyo ang pangalan ng pusa nyo sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kwento tungkol sa kasaysayan ng ating mga balahibong kaibigan.